sa sabon, dito kita dahil. Ang anghel na nagsulong o linaw-linaw, unya ni atong panahon mutong haik-sulong, ang gamhanan prinsipi na mauliti panalipod sa inyong pamamagitan. Unya ang maabot ang usa ka panahon na hilabihan ka isod nga sultan wala pa rin mahina. Apan ang tanan sa inyong katawhan kay sa ngalan ginistan sa pasahon sa Diyos maluwas ikan nini. Ug daghan sa mga namatay ug ato anak sa lignanan mabanhaw ngadto sa kinabuhi dahil ug ang uban ngadto sa kaanglawan nga walay katapusan. Ang mga maalaw musigat sama sa kahalan sa kalahian ug katong makakabig ug daghan nga sa pagkamatay mudapan hangtod sa hangtod sama sa mga ito. Ang tulong sa Diyos. Salamat sa Diyos. Apan si Kristo naghalad og usa ka sakripisyo alang sa mga sala. Ug usa ka maayong halad hangtod sa kahangturan. Ug unya nilingkod siya sa tuo sa Dios. Dito nagbulat siya karon hangtod nga iyang mga kaaway himuon sa Dios nga tubanan sa iyang mga piin. Busa pinaabot
Sa usa ka sakripisyo, biling niya hangtod sa kahangturan, kadto nahibuan sa sala. Human dili mapasayon, wala na kinahanglan ang halal aron pagwaktan sa mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo para Remigio, Anak sa akin. ang Santos Evangelio sumala ni San Marcos. Mayroon ikaw ang ito. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan sa mga adlaw sa panahon sa kasakitan, mungit ang adlaw din namunan ang bulan. Mga hulog ikan sa langit ang mga bituon, uputi pa sa ilang alagyanan ang mga planeta sa kawalan. Unya, diha sa mga panganod, makita ang anak sa tao na mabot na may gahong o himayan. O subuon niya ang iyang mga anghel, nandito sa tanan suok sa kalibutan, aron tiguon ang piniling katawan sa Diyos, gikan sa tanan David. Kuhain ninyo ang pagtulungan ng taong higera, inig pangumpuhog na sa mga sangalan ini, o magudlog na ini, inyo masaya na doon na ang pinili. Sa samang pagkaangi, inikakitan ninyo ang ining mga butangan ng sugod na paghitabo. Masaya ninyo na doon na gayon ang pagbalik sa anak sa tao. Dimani ining tanan na hitabo, sa dili pa mga matay ang tanang tao, magkaroon buhay pa. Ang langit ng iyong matapos, apan ang ako gisukli, dili kayo mapapiyas. Apan walay kasayon kung sa mabot katong adlaw ang utaklaan, bisan ang mga anghel sa langit, bisan dali na ang mga namang mawayos tayo. Pagayson ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw ang Kristo. Mayong buntag kanyang tanan. Kung sa may inyong pamati sa pagkalubog ninyo sa Ebanghelyo, maayo bang balita o dili? Makahadlok, no? Kaya isipot man pagkatapusan, malaglag ang mga tutuon. Dunay maglulat na ingon, ang labing importante utang di makita sa mga tao. Mga igsoon, dalhan kita mga kabalaka o gipalabi sa kinabuhi, gausahay malita na kung sa ang labing importante. Panagkitan, diyan sa atong pagpalitangan sa pagtrabaho, pagpalambo sa atong negosyo, pagkakot sa atong mga pangatlo sa kinabuhi upan pa, tanan importante man. Apan kung kita mahintan na niini sa pagpadayag sa buwan sa Diyos, mahimong walay nini ang tanan. Usahay ato ang pasagdan na ang labing importante na mawang atong pagpapitilasyon sa Diyos. Busa, puwede ang imong kinabuhi na mahinabigit kanunay sa Diyos aron sa iyong inyong pagbalik kita nakapaganda. Kung eksoon, kapit naman ako sa buhay sa liturhiya, bawa ang mga pagbasa ng tumibuha at unay kalabutan sa katapusan sa panahon ang adlaw sa paghukom. O dito ora, matang tuig ang simbahan, magpainumdum yun nato sa usa ka gihimot na kamatuoran, kini mao ang katapusan sa panahon. Kano sa si Kristo mabalik, o may tabo ang adlaw sa paghukom. The second coming of Christ is called parousia. The Greek word means the arrival
and the presence of a king. Daghan ka nato piniganahan pag-isot o pag-una sa katapusan. Tingali nalingaw kita sa kalibutan ito sa mga kahilayan. Tingali po kung mag-isot katapusan, kunitado magdun kini sa kamatayon o pagbuong. Kung yan hindi ka taganahan, magtawag na iinig mawag kamaturan. Isot na lang kayo kamatayon, kayo magulong na simba ko, ayaw ko sa kamaliyo. Magpanutok pa magalit ka, hindi pa na gusto. Pero mga isang ganahan ng tao dili, amay nagdawaton nga doon naging katapusan o pinimo abot yun sa atong kinabuhi. Usaki, kabutan, na dili ngayon mapuntan. O dili paligayan, o amay nato pagkantaman. Mga isor, sa atong Ebanghelyo, karon doon na ang akong pinapaambit na ninyo amay nato pamananungan. Una sa tanan mga isor, ang Ebanghelyo karon dili amay kahadlukan. Kini kabahin sa may balita sa Dios nga ang tanan dunay katapusan. Kini tanan natong mga gisakubang karon nga mga pag-anto sa kinabuhi pagsakripisyo, ang tanan di ay dunay katapusan. Salamat sa Dios. Matapos ragin ang tanan. Ang kinabuhi nga atong gibuhat karon hindi pa mao. Doon na kayo kinabuhi na tinuod o puno kinabuhi nga giandam sa Dios para kanato. Kini ang amay nga maghatag kanato kalimon o paglaon. Kay bisan pa sa atong kahintang karon, aduna ay pagnaon. Salamat sa Dios nga adunay katapusan. Kay di kaling na maguyog sa kalibutan o parang kasakit, katuon, kalisdanan, daghang kagkahadlok o pagalakan. Di kaling na maguyog o parang ang tao o daw espiritu. Maguyog na kay away, inustisya, parang ginawtay o para mas tamas. Di kaling kay daghang tentasyon na mudaligan ako o buko kita magkasalanan. Di sa iyo na isod, daghang mga kailangan na ipakita sa atuan sa kalibutan. Aman, salamat sa Diyos kay dunay katapusan ng tanan. Busa, kantong ikapuya na, pinaot na karoon matapag kita kung kusog o kadasi. O kantong nag-antos o nagmasulog ko, pinaot na karoon matapag o paglaon. Bago pa sa Ebanghelyo, na ang tanan mahanaw apan dili ang inyang pulong. Ang pulong sa Dios o ang atong labing gamhanang ginaniban sa pag-atubang sa tanan pagsulay sa atong ginaniban sa Dios. Isip ang Kristohano, bahin sa atong pagtuo ng kinabuhi, mawag ka sa pagbasa sa Biblia. No? Kaya importante kini para mapalaman nato ang atong paghinahanglan o ang atong relasyon kaniya. Ang pulong sa Dios naghatag sa kanato o direksyon sa pag-ilang sa mga plano sa Dios alam kanato. Pinaagi sa pulong sa Dios, mas makasabot kita kung unsaon makaservisyo o mamahimong tapos sa mga mata sa Dios. Bisan kung sa nakahandog o pagduwa sa nga pagduwa ang ato yung tukang kanunay na kulitan ang pulong sa Ginoo nga naghatag ang kinabuhi. Di na ito kalimutan sa pagkaroon kaniya sa pag-ampo aron magpasalamat sa Diyos sa iyang kaayo niya sa ating kinabuhi. Ginawa,
na magpadayon kita o magpasalito sa bagong paglakad na ihatag sa Diyos kalahan. Kaya karon iyan kitang inasig na magpadayon tayo ang tanan, doon natin natapos. Ikatulad mga isawan, sa Evangelyo sa Jesus magpahinumdom na pahinumdom, na importante ang pagpamandam o pagbantay sa iyong ginawang pagbalik. Kung laman ang gingon ni Jesus sa Evangelyo sa gingon, nianang mga adlaw, umansa manaw sa kasabi, ang adlaw wiki, ang bulan mawalan sa kakayan, ang mga bituon, mga bulukin sa langit, o ang mga lahog sa kalalitan, mga tayo. No one knows when Jesus will come again in full glory. Walang isang sa kanato nga makasulti, makataknan siya pagbalik sa usapang panahon. Wawag kining panahon na walang nagpagdam na kung palandun na kung posible na wala kita makapanangkan. Busa, kining kapay magno, mawag amay pamalandungan sa kinabuhi. Kahit sa pagkabinoon, sa pagkabot sa panahon, muatumang kita sa Ginoo. Siya magpupunta sa kanato, kung iyon sa nato pagtuyo, ang atong kinabuhi ini, kung iyon sa nato pagtuyo, ang iyang banal ulong pupuhan sa atong kinabuhi. Muna, mangutana kita karon sa usang paagi nga ako nakapadayang sa bunga o kaayo sa Diyos natin sa uwan. Ilan ang ilan na sa mga kabos o mga naglahan. Karoon nagikuha at isang ang birthday of the poor. Usap hindi ka maayo kapaan sa pagpapandang sa pagpapalibon Dipinasi kita o bihagi sa pagtawag sa mga kabos o mga naglahan. Kinahanglan mapalibot kitang mga buhig saksi sa buko kaluwi sa Diyos alang sa tanan. Ang matang desisyon na atong pagpapilion usa ka mahimungdanon o mawala kayo sa uwan. Kita, isip mga sumusunod ni Kristo at ang dahilan mo ikong pagkakat ang mga kabos. Ablihan ta ang atong mga kasing-kasing kung ipataas sa atong mga kabot alam sa pagkakataon. Ang diwa sa Ginoo ng mga Kristiyano, makita niya sa atong mga bayuhan. Mao kini ang labing importante kung bilin mo buhat o kinaiya sa mata sa Ginoo. Matag adlaw, pili mo nato ang pagkakugma, pagpasayo o pagtabang sa uwan kay wala kita may balo o kanus at namamatay. Usa piliunta nato palagi ng adlaw na wala kita'y mahimong kamakayo alam sa uwan. Di kanay, we need to pray, to purify ourselves, to forgive others and ourselves, to be in service to others. No? So that when Jesus comes, we are ready. Kaya kung maabot naman gaya ng kitahugman sa Diyos, hindi kita mahandog o pabalakan. Kaya naman, ay hindi palagdaan, ipili na nato ang pagpuyo na mata. Usap kayo sa mamutan natin. Ang istado ba sa atong kinabuhi karon paghatod ka nato sa kalipay karon o basta paghatod nato sa kalaglagan. Ang pagbahay anak sa kawalan mga iso. Mao pwede ang kinabuhi karon nga mapusdanon o makahulugan ay nagpusiki ang kahigayunan kailangan sa Kristo natin. Klaro ba yun? Diyan sa walang kasulatan. Nga ang Diyos maghukom sa walang tao sumana sa ilang ginuatan. Ang Diyos maghukom ka nato sa hustisya o kamatukuran, wala kayo manalo sa mga sa Diyos. Ang tanan nato mga buhay, dunay ganti o dunay siyo na nagpakawa. Busa
ang kailangan ay inutuman o pangalan doon. Pusa kayo, let us make a decision to repent and believe na atong atimanon ang atong mga kalang pinaagi sa paghalag sa atong kaugalingon ng pagkakas. O niya, mulihon kita sa pagbungat sa tanan na gihangyo kay Jesus ka na. Sama sa pagpapakti sa pagtugon o pagpaliman sa mga kabus, pagpalingamot sa anak sa justisya o pagdala sa kanina din sa lupa. Tinawag na sa iyang pagbalik ang pagkagat itaniyan ng pinasayuhay, ng pinagpitay, ng pinamangay, o ng pinagay. Kaya hindi mo ang iwas sa kasusunod ni Kristo. Busan mo yan po sa iyong naman kita o grasya, aron, pabuhan nato iniisip ko sa katigban, kung bahan nato iniktanan ng mga batang isip ko sa kasipahan. Isip ko sa katigban, samtang na pagiging alerto, alam sa pagbabalag sa anak sa Diyos. Tinawag na malikon at kita sa paglaon sa Ginoo, alam ay ibalik niya sa ibayan, magkablagan ay itaktanan na andam sa pagsukat sa ibayan sa Diyos. Amen. Pagkakot kita aron hindi kubal at paglabong, ngayon kita amahan pamatiyan ang mga pagkakot. Amahan, pamatiyan ang mga pagkakot. Na ang simbahan, mayroong ilhanag sa paglaon o sa kailihan, kaliwala ng kalibot o kasama sa kalibutan karon. Mag-ato kita sa Ginoo. Amahan, pamatiyan ang mga pagkakot. Na ang mga matuhog na namatay, madalagan na ni anang kahayag na walay pagkapalo dito sa mga yaong pinalihan. Mag-ato kita sa Ginoo. Amahan, pamatiyan ang mga pagkakot. Naging mga nakikinig sa